Hindi mo pati Kunci. Bakit tayo yata ang ito? Pananampalataya na nagpupulos po ito, nagtutulong po ito ng katatagan para sa ating pananampalataya. Amen! Trials are set to test our faith. Kaya mga kapatid, huwag yung sabihin na kahit na tayo ay nandiyan sa loob at kami nasa laya, parehas po tayo nasusulog. Iyan nasusulog tayo ngayon sa sitwasyon ng government, sa leadership, dito sa laya, maging dyan sa inyong mga kapatid, maraming pwedeng sumbog ng inyong pananampalataya dyan. Minsan tinatanong nyo, Lord, bakit mo ko dinala rito? Lord, pinaparosa. Minsan yan yung tanong ko nun eh. Lord, nandito ba ako na nakapit dahil pinaparosahan mo ako? Marami sa atin ang nagtatanong na yan. But if we could see, mga kapatid, mas maintindihan natin kung bakit tayo nandyan. God, pinayagan niya na nandyan tayo dahil meron po siyang gagawin para sa atin. Amen? Meron po siyang gagawin para sa atin. That just like maraming binibigyan niya tayo bago hindi God allowed us to be detained, binibigyan niya po tayo ng oras para ma-realize ang mga bagay-bagay na tayo nagkamali-dami. Binibigyan niya po tayo ng oras para po makita natin kung ano po yung mga hindi magandang nagawa natin. Binayagan ng Panginoon na nandyan tayo, na masubok tayo in order for us na makita kung ano yung mga bagay na kailangan natin baguhin at kailangan natin alisin sa buhay natin. Diba? Sa katulad ng gold, diba? Sa 1 Peter chapter 1 verse 7, as it says there, na ang apoy, diba? Ang gold, ang apoy pinupuro niya, dinadalisay niya ang ginto. Ganyan is natin. We are in different places, but still God allows us to be tried, pasubok tayo, dahil pinipurify niya po tayo in order for us. Kung sa Bisaya lang, we will become putli. Amen, magiging pure tayo. Amen, ganyan yan. Kaya makita natin that the Lord, we will magkakaroon tayo ng kagalakan pag lubos po natin maintindihan ang purpose. Bakit po pinapayagan ng Panginoon? Ay ito po pala, mga kapatid, ay para po patatagin ang ating pananampalataya. Amen. Patatagin ang ating pananampalataya. Kaya po tayo ay nandyan sa tayo po ay nasusunod, mga kapatid.
Third is, makita natin that ika-apat is verse 4. Amen. Why did that allow trials? Amen. At ano po ang kailangan natin gawin? Perseverance must finish His work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Ika-apat po na makikita natin dito mga kapatid is, in order for us to turn, diba, una, let us consider. Ikalawa po is understanding. Ikatulong is payagan po natin. Amen. Let ang trials na turuan tayo to persevere. Let trials in order for us to learn to be patient. And word of this patience, payagan po natin na humilos po sa ating mga buhay. Yan po yung medyo naging adjustment po natin ng pag tayo po ay ilalagay sa isang lugar, mga kapatid, na hindi po natin nagagawa yung gusto natin. But the Lord is still want to teach us to be patient. Patience is not a passive acceptance of circumstances, mga kapatid. But it is having, amen, it is quality of steadfastness that come to experiencing trials. Kaya mga kapatid, the value of developing patience will be seen shortly. Kaya mga kapatid, alam niyo, the Lord teaches us to wait hanggang sa Kanyang pagkilos sa atin. Kaya minsan sinasabi ko mga kapatid, ang pag-stay natin dyan, the Lord is teaching us to be patient. Nahintayin ang tamang panahon na ibibigay niya sa atin, kung kailan po niya tayo papayagan at tayo po ay makalaya na. Amen? Kaya nga sabi sa have you ever experienced mga kapatid na minsan lumarating sa atin ang mga negative thoughts, mas nalulungkot tayo, sabihin ko na, gamitin mo na lang itong term na po yung pag dumarating po sa atin yung kagustuhan natin na lumaya na tayo agad, yung sa kagustuhan natin na matapos na agad yung mga kaso natin. Amen? But lumarating yung mga negative thoughts na yun. But when we learn, amen, pag natututunan po natin na ipasa Diyos lahat, at through patience, sabi natin na, Lord, salamat sa pagtuturo mo sa akin na maging patient, at sa paalala po kayo, di ba? Darating din ang thoughts sa atin na, ay di ba, darating lang din yung kalayaan sa atin, wala pa akong nakita na bulok dito sa loob lahat naman lumalaya. Pagsasawa lang din itong lugar na ito para sa atin, palalayahan din tayo. Kaya makita natin na perseverance must finish His work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Amen. Napabayaan natin yung patience and perseverance pagtrabaho sa atin para po tayo ay pag-mature. What is being mature? Mas lumalaki po yung pag-unawa natin sa mga bagay-bagay. Mas nagiging mature tayo when it comes to making our decisions. Alam po natin mga kapatid na marahil nandiyan tayo dahil sa bunga lang ng ating kabataan, naging mapuso tayo. But you know, as we age, brothers and sisters, yung and as well as pag nakakamit tayo ng salita ng Panginoon, it makes us mature in our spiritual life and as well as our physical life, mga kapatid. Amen? Let the patience have its work, sabi na niya. Ikatlo, ay last po natin pag-usapan is this. Okay. James chapter 1 verse 5. Ano po sabi niya? Let if anyone of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ikalima, turning trials into triumph is na kailangan natin gawin these days. Let us ask, tingin po tayo, let us ask God for wisdom. Diba? What is wisdom? Wisdom is the correct application of knowledge. Amen? Kaya kailangan po natin maintindihan what is the difference between wisdom and age. Amen? Knowledge involves information at saka mga facts and etc. But wisdom is the ability of insight to properly use those facts in the most expeditious way. Amen?
Failure to understand this distinction has remained difficult. Pakita natin at marami po mga kapatid na naniniwala that this verse, James chapter 1 verse 8, teaches us that God will give knowledge concerning His will in answer to prayer. But knowledge, listen to this, but knowledge comes through His word. We must carefully study it if we should know the will of God. However, wisdom is properly to use His word can be received to prayer. Kaya mga kapatid, makikita natin ito that we should pray that the Lord will give us wisdom. Yan yung sinasabi ko kanina na if negative ang things, let's say makita natin na hindi magandang sitwasyon, you should pray to God, Lord, ano po ba ang gusto mo? Why are you allowing me to be in this kind of situation? And then yung makikita ninyo, yung lugar na yan, nasabi natin na akala natin is God is punishing us. No, it will mag-iiba yung paning natin sa lugar na yan, and it will be, makikita natin na it is not a place of punishment anymore, but it is a place of development para sa atin, making us ready sa tunay na pagbabago. Amen. Wisdom is the correct application of knowledge, and wisdom let us understand ang will ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung mga kapatid, makikita natin na the Lord will make us understand may mga bagay, mga kapatid na aalisin ang Panginoon. It's only when ako naintindihan ko lang ang mga bagay na yan, years and years before, and years after, na paano man nung ako'y naka-detain that the Lord inaalis mo isa-isa ang mga bagay na akala ko will benefit me, na iniiyakan ko nung pag inaalis ng Panginoon. But only when sa aking paglaya, doon ko nakita na yung palang mga bagay na inaalis ng Panginoon is making me ready para sa aking paglaya na hindi ko ma-attain, hindi ko mararanasan ang victory kung hindi ako pinadaan ng Panginoon sa mga trials. Di ba? Kaya ganyan din sa ating mga kapatid. Let us continue. We trust in God, let us continue. I-apply natin itong ating napag-aralan ngayon. Amen? God, let us consider it joy, kagalakan, pag tayo po ay makakaranas ng pagsubok. Ikalawa is maintindihan po natin ang purpose, bakit po tayo pinayagan ng Panginoon na makaranas ng mga trials. Ikatlo is payagan po natin na ang pagsubok natin nararanasan tutuan niya po tayo ng patience and perseverance. And then last is, in order for us to turn trials into triumphs, let us ask wisdom sa ating Panginoon. And this may be short mga kapatid, but I know that this will give us tuturuan tayo ng paraan na may tuturo sa atin kung anong ating gawin sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok. At yun ang po, let us pray mga kapatid. Father, I really thank you, Lord, for this time na yung binigay sa amin para po kami ay makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok. Dahil alam po namin, Panginoon, na ito po ay nabibigay sa amin ng katatagan at tuturo po sa amin. Tamayin po namin na bigyan niyo po kami ng lubos na pag-unawa. Bakit po ninyo kami pinapayagan ng makaranas ng mga bagay? Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito po ilan namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng pagsabi namin. Amen. Maraming salamat po. Nagalik po sa MC.